All right mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog, no? Pasensya na po ulit, nandito po ulit tayo sa Gedli. Medyo maingay yung mga tunog ng sasakyan. So shout out po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, mga followers, mga nagla-like ng ating mga videos. Sa special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, no? At ito po mga kababayan, ang pag-uusapan natin, Chis Escudero at Gibo Teodoro, sinagot ang inyong BP Pusit. At ganun din po ang inyong BC Pusit ay muang talagang tralala, lutang na lutang mga kababayan. Oo. Bakit po natin nasabi? Ito po. Unahin natin mga kababayan yung sagot ni SP Escudero sa inyong BC Putit. Kasi itong si BC Putit Duterte, nung nag-hearing po si Senadora Amy Marcos tungkol dyan sa pagkaka-kidnap daw sa kanyang tatay Digong, si BT Putit na naka-online ay sinabi, kine-question niya po ang AFP. Bakit daw hindi nag-intervene ang AFP sa pagdukot, sa pagkidnap sa kanyang ama? Twice niya pong binanggit yon. At nandoon po sa hearing na yon si Secretary Gibo Teodoro ng DND, Department of National Defense. Meron po, nagbigay po ng statement dyan si DND Chief, pero babasahin natin muna yung kay SP Escudero. Ito po quote card, no, sa Philstar, at dadagdagan din natin ng konti pang mga statement na galing din sa Philstar na sinulat nila from SP Escudero. Ayan po. Anong gusto niya palabasin? Na magbabanggaan ang sundalo at pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwede palagan at lumaban ang AFP sa kapulisan sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway ang dalawa? Correct! Yan po, no? Kumbaga itong si Sara Duterte, pasalamat na lang at hindi siya naging DND Secretary. Kung ganitong mangyari, malamang baka utusan ni Sara Duterte na palagan ninyong mga pulis. O dahil siyang DND Secretary, ang utak nito, butangera to Bengadora ang utak, ugali ni Sara Pusit. No, kini-question mo ang presensya ng AFP doon. They are just assisting. They don't have any mandate to be a law enforcement. Ang may major operation doon ay ang mga kapulisan. So anong gusto mo? Magbarilan yung mga law enforcement natin, ang militar natin? O bakit? Dahil ba kulang na lang na sabihin mo, hoy, kayong mga sundalo tinaasan ng tatay ko ang sahod ninyo, may utang na loob kayo sa tatay ko? Ganon? Bakit? Sariling pera ba ng tatay mo ang pinantaas ng sahod sa kanila? Diba? Yun ang nyo Yun ang ganap ninyo Ayun yung laro ninyo Who are you to question ang AFP? Ito pa ang sabi ni SP Escudero dito po sa Philstar, Yan po yung artikulo sa Philstar, O ito po, basahin na lang muna natin dito sa baba. He added, si Escudero po, he added that while politicians may have disputes, it is not the military's role to intervene or act as an arbiter. The AFP's position is to remain neutral o apolitical. Walang pinapanligan, walang kinakampihan kundi sa konstitusyon at sa taong bayan lamang. Hindi sa pamilya Duterte, hindi kay Digong, hindi kay Pusit. He said, upholding both the law and its chain of command, which places the president as top of the ladder. Ayan, dito naman ay kampi naman ako ngayon kay Escudero dito. Dahil dinipensahan niya po ang ating men and women in uniform at ang ating chief executive. Diba? Nakakahiya po A recurring appeal, the Senate President also pointed out,
what he described as repeated attempts by the Duterte family to involve the military in controversies. Correct po yan. Ilang beses binanggit ni Digong ang military na makialam. Ayan ha, diba? Pilit nilang ini-incite, pilit nilang pinipilit ang mga sundalo. Oy, ano pang ginagawa ninyo? Meron kayong presidenteng bangag, buti na lang po. Magaling po si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at nakokontrol niya ang mga kasundaluhan. Yan ang true professional. They are apolitical, they are only loyal to the Constitution and to the Filipino people. Hindi po para lang sa iisang pamilya, hindi para sa iisang tao lamang. Nakakahiya po mga kababayan. Ha? Tama. Agree ako dito. Kay Escudero. Good job, Escudero. Now, mga kababayan, punta naman tayo dito sa sagot ni Gibo Teodoro. Diyan sa tanong ni Sara Duterte. Kaya itong si Sara Duterte makapalang mukha eh. Ano po ang sagot ni DND Chief Gibo Teodoro? Sa Rappler po, sa Rappler. Quote, "It's not the AFP did not do something. The AFP was deputized and supporting the PNP, and the AFP cannot do anything else but to support the civilian authorities." Sino yung civilian authorities? The PNP. Di ba? I will not presuppose what she meant, but for the AFP to diverge from civilian authority is anathema. Anathema. Ibig sabihin, kung makikialam ang AFP sa gawain ng civilian authority, it is abhorrent. It is a disgrace sa PNP, which is the civilian authority. 'Di ba? Nakakahiya kung makikialam sila. Deputized nga sila to support the PNP, tapos kakalabanin mo. Ganun ang Duterte, ganun katarantado ang Duterte, ganun katraidor ang mga Duterte, mga kababayan. Idagdag pa natin ito, mga kababayan, dito naman sa Philstar Global, yung mga sinabi pa, kasi kulang po dun yung sinulat ng Rappler. Ayan yung article ng Philstar, dito na lang natin babasahin sa baba para dagdagan natin. Ito po, "The AFP remains a professional, unified and non-partisan institution committed to its constitutional mandate of defending the nation and serving the Filipino people. Our personnel continue to remain focused on our sworn duty, upholding the rule of law and the chain of command." Ayun po. Actually, ang nagsabi niyan ay si spokesperson Colonel Margaret Padilla. Just for correction. Tingnan nyo. Loyal to the country, loyal to the flag. Ayan po. It doesn't mean na tinaasan nyo ang sahod, benepisyo ng mga AFP o kapulisan ay maging loyal sila sa inyo. Nek-nek ninyo. Nek-nek ninyo. Mahiya kayo sa balat ninyo, mga Duterte. At isipin ninyo, walang utang na loob ang AFP o pulis sa atin. Tayo pa nga ang may utang na loob sa mga yan. Why? Because they are protecting our freedom with their own very lives. Kaya saludo po sa mga men and women in uniform. Naging true professionals po kayo. You are only loyal to the flag, to the country, and to the Constitution. Saludo po. Wag po kayong magpagamit sa mga Duterte, sa mga minions nito. Wag po kayong magpasulsol sa mga baliw na mga minions, followers ng mga Duterte. Kasi po yan, mga self-interest lang po yan. Remember your oath. Okay, so kudos po sa ating men and women uniform na hindi nagpapadikta sa mga Duterte, their minions and their followers na mga sabi ni Papa Gadon, tanga at bobo. Di ba? Ngayon, punta pa rin tayo kay Pusit kasi sabi niya, mga kababayan, ayan po, tignan ninyo yung mga quote card sa Global Daily Mirror. Sabi niya, Duterte believes there is no case to face at ICC. Former President Rodrigo Duterte believes he has a strong defense and is prepared to respond to the cases filed against him at the ICC. Sabi ni Sara Duterte, sa pag-iisip ni Sara Duterte, wala daw po na kaso ang kanyang
tatay. Gawa-gawa lang ni Trillanes, mga kababayan. Kung ulit-ulitin ko, kung gawa-gawa lang pala ito, di mga tanga at bobo yung mga prosecutor dyan. Dapat, nung nakita nilang gawa-gawa lang yung kaso na sinubmit nila Trillanes and his group, binasura na. Wala na, hindi nag-move forward May mga witnesses na nakuha si Trillanes, at probably nung na-interview ito ng prosecutors from the ICC, they are credible. Yung sinabi nilang mga istorya, the likes of Las Cañas, Matabato, and the others, credible. Yung mga kasong isinampa. Pero si Sara, dahil nga naman, siyempre, tatay niya, papa niya, kapamilya niya, sasabihin niya, wala. Sa'yo. Kasi, yan ang nagagawa ninyo sa Davao. No? Mga nagwa-whitewashing. Mga kontrolado nyo, o dito, hindi nyo kontrolado, pero nagbibigay pa rin kayo ng masamang naratiba. O eto pa, sa politiko, anong sabi niya? Vice President Sara Duterte has dismissed the crime against humanity case files against former President Duterte. Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. Wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity. Hindi ko alam. It baffles me really, truly, how this has happened. O siguro out of touch ka. Hindi sinasabi sa'yo ng buong buo ng tatay mo. Di ba hindi nga kayo close? Ngayon ka lang nakikipag-close sa tatay mo nung nangyari yan Di ba? Open secret yan, mga kababayan. Di sila close ng tatay niya. Sabi nga ng tatay niya, di sila nag-uusap O tapos ngayon, siya lang ang gumagawa ng paraan para makalusot ang tatay niya. O di ba? Sinong mangga? Ginagamit niya ang tatay niya for her own interest din. Para po makakalap siya ng pogi points para pagdating ng next election sa 2028, tatakbo siya, may ambisyon Nagpapakatambaluslos ang inyong BP pusit. Sorry naman po sa word na yun kung nasasaktan po kayo. Pasensya, pero ibinabalik ko lang sa kanya yung una niyang sinabi kay Speaker Martin. Si Speaker ang inaalod nila sa imong ambisyon, wag kang ayun na po, wag ko nang banggitin, nabanggit ko na, baka masobrahan tayo. No? Ibalik lang natin sa kanya. Open secret, hindi kayo in good terms ng tatay mo. Pero ngayon, ikaw lang ang nandyan, nasaan yung common law wife niya? Nasaan yung nanay mo? Wala! Kumbaga, sa akin ito kasi pogi points to Diba? Ngayon, hindi niya alam daw, mawari, wala daw dapat kaso. Nako, you are blindsided. Tinago sa'yo, ayan. Ngayon, magsasalita ka ng ganyan. Labanan nyo yan, no? Yan ang ginawa ni Trillanes sa inyo, Hisihin mo si Trillanes. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.